Good day everyone! In this YouTube video, we are going to continue about uranology. So today, pag-usapan naman natin ang isa pang aspect ng uranology. This is a continuation of whatever is bound on earth shall be bound in heaven. Now, for the ultimate goal of the Christian, sabi nga ni Solomon sa Ecclesiastes ay, remember the Lord in your youth. Ito na ang pinaka-priority ni Lord. Yung mga taong may chance pa maglingkod sa Panginoon ng matagal na panahon, like I do. What are the things that the Lord wants for the youth, for the young people that will surrender their lives to the Lord Jesus early? So, they will have their own challenges in life. Ito yung mga Christians na merong chance na talagang to really mark a big kingdom in heaven. Pero sabi ni Lord, ito rin yung mga Christians na hindi malaki ang chance na baka hindi rin nila makita ang kanilang kaharian sa langit. Kaya naman, tayo ay magdasal na muna. Panginoon Jesus, salamat po sa araw na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat ako sa privilege na inyong ipinagkaloob sa amin for all of our days in our lives. Panginoon, be our speaker, Panginoon. Be our guide in everything that we do, Lord. We please you. We do whatever you want us to do. Salamat po, Panginoon, sa lahat. Nawa maluwalhati ka, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, Lord, for the rest of our lives. Salamat po. In Jesus' name we pray, our Lord, our Savior. Amen. The young people, or those people that will have the chance to serve at least 20 years. 10 to, sabihin natin 10, okay, 10 is long enough, pero 20 years, that will be the one. These young people, this will encompass 3 videos. Kasi marami siya. Maraming gusto sabihin ng Lord sa baka taong may chance na maglingkod sa Lord ng matagal na panahon. Okay, so this is going to be uploaded June 14. So it could be up to June 18 and June 21 of 2024. So uranology. This is going to be for those people that will have a long chance to serve God. Okay. Ano ba ang gustong sabihin ng Lord sa mga taong ito? Like me. Like the younger people, the Gen Z people, the Gen A people that will decide to surrender upon the Lord and to serve upon God. Please listen. There are a lot of things that the Lord has to consider when it comes to the young people that can serve the Lord at least 20, 25, 30 years or even 40 to 50 years of their lives upon God. Ito yung unang kalaban ng Lord. Yung tanong ng worth it ba? For example, yung mga 15 years na, yung 20 years na kay Lord, ito yung karamihan sa mga nanonotice niya. Lord, may katuturan ba to? May katuturan ba lahat ng ginawa ko ba mula nung pagkabata ko? Lord, binigay ko naman lahat, Panginoon. Worth it ba? Yung mga tipong nagka-question na kay Lord na, Lord, parang lahat ng bagay feeling nila parang useless. Parang lahat ng ginawa nila useless. Kasi yung ministry yung pinaglingkuran nila nagsara. Yung ministry nila na pinagkahirap-hirap nilang i-build, parang nawala ng parang bula. Yung mga taong na-depress sa buhay, yung taong nawala na napakaraming bagay, yung taong na-persecute nang dahil kay Lord, tapos maintindihan naman nila, magtatanong sila, Lord, sinuko ko buhay ko, Panginoon. Binigay ko lahat. I mean, bakit? Parang wala naman nangyari sa ministry ko.
Yun yung unang i-address ni Lord. This is the one that is most important for the Lord. Ito sabi ni Lord, lahat ng efforts na ginawa mo, that's the one that will count, not the result. Okay, ulitin ko ha, sinabi ni Lord, lahat ng effort mo, ayun yung magka-count, hindi yung resulta. Kasi sabi ni Lord, magdidepende pa rin yan sa kung ano yung gugustuhin talaga ng tao. Kung mawawala, mawawala kasi ayun yung dinikta ng tao. Kasi binigyan ng Diyos ang tao ng right on what do they want. As long as it is not really an abominable thing na talagang ginawa ni na Aaron dati sa golden calf. So, paano kung yung gano'n, yung mga parang feeling nila na baliwala na sila, parang na-outcast sila sa Christianity? What is the Lord's plan for them na matagal ng lingkod, yung 20 years na ng lingkod, tapos parang wala lang pala nangyari? So, what will the Lord say about this? The Lord said this is the one. As long as you are doing what I want, kung ano yung ginusto ko noong mga panahon na yon, yun yung magmamatter. Kasi kung ginagawa mo naman, di naman gusto ng Diyos, even though you serve 20 years, it's pretty useless. Kaya nga, ang unang step kasi towards serving God is knowing what God wants. Alamin nyo muna kung ano ba talaga ang plano ng Diyos, hindi lang basta-basta banat ng banat. Okay, sige. Yung gusto naman talaga ng Diyos yung ginawa mo, pero bakit parang wala? Kaya nga, ang sabi ni Lord, ang magmamatter yung effort na ginawa mo. Yung dedication mo to build that kind of thing that I want. That's the one that I am going to merit. Yun ang titingnan ko. Hindi yung results. Kasi yung results, kaya ko naman igawa sa kung iba yan eh. Kaya ko naman siyang I can let other people do it. So, there is no worry for that. Wala ka naman dapat ipag-alala. Ang ipag-alala mo is ma-maintain mo ang good relationship with the Lord as long as you live. Kung nagbago ang plano ng Diyos, kung ayaw na niya dyan, wala ka na doon. It's not of His business. Kung kunwari, isinara ni Lord yung church, yung ministry na simulan mo na matagal na panahon, it's not of your business. Kung ayaw niya yon, so be it. Ang after ni Lord, ano ba ang puso mo dyan? Kumbaga, kung yung gusto naman ni Lord noon, okay, yun naman talaga yung gusto ng Lord noon eh. Pero nagbago na isip niya, nag-iba na kasi ang pacing ng tao. So, kung aalisin ni Lord yun, no worries. Sabi ni Lord, maaalala ka niya. Naglingkod ka sa kanya matagal na panahon, pinagkatiwalaan mo siya ng matagal na panahon. Bakit kung kailan malapit, kumbaga, nangangalahati ka na sa buhay mo, 25 years ka na naglilingkod, doon ka pa backslide. Nakita mo na ang lahat ng pangako ng Diyos sa buhay mo, doon ka pa backslide kasi feeling mo wala ka ng kwenta. Ganun ba yun? Makakalimot din pala ang Diyos pagka ganun. Sabi ni Lord, hindi. Wala akong nakakalimutan. Kung ano man ang ginawa mo, andito sa langit lahat 'yon. Kung talagang sinunod mo ko sa lahat, eto. Hindi naman ako ready ipakita sa iyo kasi for most of the time, di ka naman nagtatanong, kamusta na ba kaharian ko? Tinatanong din sa Diyos yan. By the way, tinatanong yun kung yung mga matatagal na, I mean, I dare you, ask the Lord, how is my kingdom? Kasi, that is the way you know the Lord Jesus is true. Anong ipapakita ni Satan na kaharian mo? Halimbawa, magtanong ka sa ibang Diyos, kamusta kaharian ko? Naku, wala silang ipapakitang kaharian sa'yo. Alam mo bakit? Di naman sila totoo eh. Lahat sila are fake creations by Satan for you to be deceived. I mean, sabi ni Lord, I dare you.
Kumbaga, teka, unbiblical yata yun. Do not put the Lord into a test, di ba? Sabi sa Deuteronomy. Hindi naman sa sabi ni Lord, sige, magtanong kayo. Pinapatanong ko to. Hindi to there. I'm not telling you to dare the Lord. No. The Lord is telling you. Sa mga matatagal na, yung mga talagang alam nila na talagang sumusunod kay Lord sa napakatagal na panahon. 20 years ka na 20 years ka na kay Lord, nag-serve ng totoo kay Lord. 15 years ka na sumusunod sa calling niya. Ask the Lord. Lord, is my kingdom, how is my place in heaven? Ask the Lord. Tanong niya ang Diyos. Kasi, ang totoo, ang Diyos natin, Diyos na buhay yan. Lahat ng pangako niya, ginagawa niya. Magtanong kayo, baka isipin nyo, baka good time tayo ngayon ni Lord dito. Sabi, serve me where my place is not filled with moth and rust. Hindi inaanay ang kaharian doon. Sige, para di kayo mawalan ng gana, wala kayo ng gana. Magtanong kayo kay Lord. Sabi ni Lord, I command you, ask me, how is your place there? I will show you, may ipapakita ko sa'yo. Ako lumikha ng lahat. So, alam ka naman, di ko kayang gawin yung lugar mo. Sa langit. Di, para alam mo na may ginagawa din ako. Baka sabihin, inuutos si Lord ngayon the Lord commands every Christian that will watch this video, lalo na yung mga Christians na talagang malalim kay Lord, ask the Lord, how is my kingdom? How is my place on heaven? The Lord will show you ASAP. Kasi, that is one of the Lord's promise. Kasi, I will have a place for you, sabi nga ni Lord. In my Father's house, there's a place for you. Ask the Lord. Para, alam mo, sa sarili mo, hindi ka niloloko ng Diyos. Talagang this time, ba't parang hindi yata tatalab sa lahat? Seryosohin nyo yung dalangin nyo, maging consistent, pray without ceasing. Ituloy-tuloy nyo. Sabi ni Lord, kasi i-delay talaga ni Satan yan. Kung sumuko kayo, wala kayong makikita. Pero kung itutuloy-tuloy nyo, makikita nyo. Sabi ni Lord, I command you, ask me, how is my place in heaven? Kasi nararamdaman ni Lord dun sa mga talagang matatagal na, Lord, baka niloloko mo naman ako. Baka wala naman talaga. Baka wala naman talaga buhay pagkatapos mamatay. I think the atheist might be true that we were just lurking around on earth. Baka paikot-ikot lang din tayo sa mundo. Baka wala rin naman lahat ng pinaghirapan ko kay Lord. Kaya nga sabi ni Lord, this is the only time that the Lord will ask this. But sabi ni Lord, 2024 is the time. Ask the Lord, where is my kingdom? Lalo na, pero wag naman kayo magtanong kung nagloloko lang kayo kay Lord. Kasi sabi ni Lord, wala rin akong ipapakita. Kasi gina-good time mo lang naman ako Ayan so ingat din. Kung gina-good time mo lang naman si Lord, kung di ka naman talaga seryoso sa Kanya, wala ka rin karapatan magtanong, okay? Yung mga talagang alam nila talaga sa sarili nila na seryoso talaga sila, paano nyo malalaman? Kasi si Lord na yung nag-guide sa inyo kung saan ba talaga kayo That's the time that you know. If you know the Lord is guiding you towards what kind of ministry are you in, that's the time that you know that you are really serious into the ministry. That's the time. That is the time that you know that the Lord is serious. That the Lord is serious about His promises. Walang ibang Diyos ang kayang mag-utos niyan. There's none. There's none. You know why? Satan's kingdom is no. They have no control of their kingdom. Baka sabihin nyo, si Satan, kontrolado nila ang kaharian. Naku, wala. Walang control si Satanas sa kaharian nila. Yung kaharian nila, ang Diyos din gumawa, ang quote-unquote kaharian daw. Yung impyerno daw, kaharian daw. Nako, preso lang din si Satanas dun. Walang may-ari ang demonyo. Kaya nga,
Ang may karapatan lang na magtanong yan, ang Diyos. So sige, ito pa. Ano pa ba yung mga dapat kong gawin? Tanong nyo rin kay Lord to. Sabi nila, inuutos si Lord sa lahat ng mga Kristyano. Ano pa ba dapat kong gawin, Lord? Tanongin na. Diretsuin nyo na. Wag na magpaligoy-ligoy sa Diyos. 2024 na, sabi ni Lord, wala nang pakipakipot. Alam ko naman eh. Maglolokohan pa ba tayo? Tagal-tagal mo na naglilingkod. Nahihiya ka pa rin ba magtanong sa akin? Lahat naman ginawa mo. Tapos ikaw magtatanong ka lang naman, mahihiya ka pa ba? Anong petsa na? Kung kailan mamamatay ka, doon ka pa mag-evaluate. O kaya nga, ngayon, as soon as you finish this video, listening to this video, ask the Lord, is there anything wrong that I'm doing as far as my service is included? As far as my 10 years, 15 years of my service, magtanong na agad kayo kay Lord. Kasi malamang meron yan. Tao lang naman din tayo, di ba? Kahit matagal ka nang naglilingkod kay Lord, may sablay pa rin because you are still in continuous growing until such time that you are in the kingdom of God. Kaya nga sabi ni Lord, this is the bold statement by the Lord for those people who are serving the Lord for a long time. Lalo na sa mga bago, yung mga serious, yung mga seryoso magtanong sa Lord. Basta 5 years pataas, pwede na kayo magtanong kay Lord. Yung mga below 5 years, wala pa yun. Nasa testing stage pa lang kayo. Tinetesting pa lang kayo ng Lord dyan. So, pag lagpas 5 years na kayo naglilingkod kay Lord, iba yung 5 years pa ng Christian at saka 5 years na naglilingkod kay Lord Yung mga nakakakilala pa lang, yung mga talagang ino-honor pa lang si Lord, wala pa yon. Ang ino-honor ni Lord, yung talagang maglilingkod sa Kanya. Yung talagang, ano bang first step towards serving God? Yung pamumuhay ng righteous, yung living a holy life, that's the first service. When I say service, yun talagang naglilingkod, yung talagang maintain nila ang holy living, yun talagang they are reaching out towards other people. They are doing the work of the Lord of hosts. Sabi ni Lord, okay. Sige. Marami konti na lang kayo, mga naglilingkod na matagal. Karamihan nagba-backslide. Ngayon, sabi ni Lord, tapusin ko na to. Tapusin ko na tong mga problema nyo. Magtanong na kayo. Kamusta ang kaharian ko? How is my kingdom there? How is my place in there? The Lord commands us. Inuulit ko para di nyo makalimutan. Tanungin na rin, how am I to you? Kamusta ba ako sa'yo? May mali pa ba ako? Meron pa ba akong mga sablay? Meron pa ba akong mga bagay-bagay na dapat ko bang baguhin para talagang tuloy-tuloy tayo sa paglilingkod? Sige. Maging bold pa tayo. Lord, worth it ba? Magsabi na kay Lord, napapagod na ako, Lord. Magsabi na kayo, inuutosan ni Lord to. Doon sa mga napapagal, Lord, napapagod na ako maglingkod sa inyo. Lord, bigyan mo ko ng dahilan para paglingkuran pa kita. Ask that. Tell that to the Lord. Sabi ni Lord doon sa mga matatagal na maglingkod, hindi naman niya pinagbabawalan. Alam naman niya eh. Ang inaantay niya lang, yung pagtugon mo, inaantay niya magsabi ka, Lord, sinuko ko na lahat, Lord. Sinuko ko na yung kaibigan ko. Sinuko ko na lahat, Lord. Lord, alam ko naman na sandali lang ako sa mundong ito, pero Lord, dadating na ako sa point na parang, Lord, worth it pa ba? Lord, bakit? Bigyan mo naman ako ng dahilan para paglingkuran ka pa. Sabi ni Lord, inuutos sa Lord, at tell that to the Lord. So sa mga tao na papagal, sa mga gusto nang mag-atheist, sa mga gusto nang tumalikod sa Lord kasi parang di naman nila nakikita yung worth ng pinaglingkuran nila. Now, the Lord is telling you, say that to me, and I will give you more than enough reasons for you to continue. I will give you more than enough reasons for you to be against this world and serve me.
Kasi sabi nerd, magkakaiba-iba yan kada tao. Magkakaiba-iba yan kada Kristiyano. Magkakaiba ang magiging problema, magkakaiba kasi ang gusto, magkakaiba ang mga filosofiya sa buhay, magkakaiba ang mga desires, magkakaiba ang pagkatawang nila sa buhay. Kaya nga sinasabi na ni Lord, tell me, nawawalan ka na ng gana maglingkod sa akin kasi napapagod ka na. Worth it pa ba akong paglingkuran? Kasi parang feeling mo parang wala naman nangyayari. Sige, tanong mo sa akin. Tanong mo yan sa akin, says the Lord. Ask the Lord, is it worth it to serve me? Worth it pa bang paglingkuran ka? Sige, huwag kayong matakot. Hindi magagalit ang Diyos sa'yo. Bagkus, the Lord will reveal to you all the reasons that you need for you to continue until your final breath. Hanggang sa huling hininga mo, paglilingkuran mo ang Diyos, basta ang hinihingi lang naman sa'yo ng Lord, maging honest ka sa Kanya. Saka na natin pag-usapan yung iba. Ito muna, dun sa mga feeling nila na gusto nila bumakslide, this video is for you. That's all for this video. I'll see you next time. God bless.